Abutin po kami ng itong tag-ulan na to. Ay talagang hindi ko alam. Sabi ko, paano pa tayo magluluto? Wala na rin tayong tutulugan. Kaya ayun po, kung sino man po yung mga nag-i-sponsor na maaawa sa amin. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, ayan, nandito tayong muli sa bundok, At mayroon tayong babalikan. Kung naalala po natin yung ating upload medyo matagal-tagal na, na senior citizen, na yung hiling niya ay makahigop man lang ng sabaw. Kumustahin natin sila at alamin din natin kung ano yung kalagayan nila sa ngayon. Mga kalingap, mga kababayan, tara, samahan nyo ko sa pagpunta sa kanilang bahay. Let's go. Mga kalingap, nandito na tayo. No? Ayan. Ito po. Ito po. Hello. Nanay. Niligaw tayo. Kaming aso. Dami mo ng mga aso. Ito, hindi ba mga ito? Gusto nanay? Ito, tatapos ko lang nag-ano ko ng gula. Ano na yan? Oh. Yan. Yung natira, dinala ko kanina sa tipon-tipon, maaga ko pumunta doon sa Yung tawag niyan, kadyos. Adyo. Alaking din ako dati tayo. Kumusta naman nanay? Ito. Minsan, malungkot. Nagiba na yung aming tulugan. Nagiba na. Ayun, tinan nyo. Bakit nagiba na? Ay, nabulok na kasi yung kahoy. Hindi na kami matutulog dyan. Oo nga. Kinalian na lang namin yung ano yan. Tinalian nyo nang. Kinalian na lang namin yung durabat at buntik na kami maano. Eh, grabe ah. Oo. Pwede bang apakan to? Tinan nyo. Baka kayo malaglag. Pero, ayan, tinan nyo. Oh. Yung talaga yung sinasabi ko na, sabi ko nga talaga paano na kaya itong Grabe naman nangyari. ay, nagulat ako nung, umano na kasi yung manok. Sabi ko, nagulat ako, lumagpak dyan sa tapos tumayo naman yung si Agon. Nasawa ko, ayan, biglang, para ako yung, wala ko yung nakasakay sa elevator na biglang narinig ko, parang, yung ano yan, yung pala pabagsak na talaga. Ay, grabe. Grabe talaga, Tatay Papsi. Sabi ko, talaga nakakalungkot na yung bahay namin. Hindi ko na... Saan si tatay? Andun, nakaiga doon. Binuksan yung... Diyan kami natulog pagamit kasi wala na. Hindi na talaga pwedeng tulog habang hindi si... Kanino yung kubo na yun? Alin? Yung nabungaran ko kasi kala ko yun ikaw. Yung pala... Hindi. Ito yung sa amin. Kaninong kubo yun? Ano kubo yun dyan? O yun doon sa una? Yung doon. Ano yun? Doon sa nagkukupra. Ah, okay. Di ba may nanganyog doon? Doon yun, sa kanila yun. So paano pag tulog nyo dito? Hindi na nga po kami natulog. Sinabihan ko lang yung siya Marlene na sabi ko, makitulog muna kami habang hindi nag-uuling yung asawa niya kasi diyan naman niya natutulog. Habang nandun yun, nakatulog kami dyan. Kailan pang nagiba itong bahay ninyo? Nung lang, nung isang gabi pa lang yan. Talaga kasi nung unang-una talaga. Ano na yan? Tingnan nyo, doon dati yung napangkanyo yan. Ganyan na talaga ang angat dyan, oh. Tapos bigla na lang talagang, sabi ko, yung pa ako nandoon na sa lupa. Grabe talaga. So wala bang pwedeng tumulong sa inyo dito para may pag-awayan nanay? Wala naman mo talaga Tatay Paksi. Kaya, kung baka kahit naman nakakaya sa inyo ng mga katulad nyo na nakakapunta rito, yun talaga yung sabi ko na
kung pwede man lang sana na yung kahit na maliit lang na kubo ba. Yung matitirahan lang talaga namin. Na hindi naman, sabi ko hindi naman kami naghangad na ng yung bahay na maganda. Basta sabi ko kung mayroon man lang tumulong sa atin. Yung bang pako, ganun. Tapos pangbayad man lang sa... Nakakayak talaga kasi yung kalagayan namin. Sige na, Alam huwag mo na kayo Tatay umiyak na. Topsy, kung meron lang talaga, nakakaya talaga yung ano, pero naglalakas loob na lang talaga ako na magsabi ng ganun dahil wala nga, pero kung mayroon, So ano ninyo, hiling sana, pako. opo, yung hiling na lang sana po namin para makagawa kami ng madalian na ano, yung ngayon na lang sana kami ng pako at saka kung meron man lang magbigay na yung may ibabayad sa paggagawaan ng ano. Kasi ano, balik namin, gagawa lang talaga kami ng maliit na matitirahan. Na yung natutulugan namin na hindi naman talaga yung ganyan na bigla na lang kaming na malaya namin na gumiba na talaga yung bahay namin, yung inihigaan. Yung mga materialis na ganito na pwede bang manguha niyan dito? Yung kahoy, Ayun, mayroon nga anahaw. kaming nakukuha na ilang piraso pa lang dahil talagang gagawa kami ng maliit lang na kubo, ganun. So, ibig sabihin, ang kailangan nyo dito, yung pako, pambayad doon sa magagawa. Opo, kasi siyempre alam ko naman, kami naintindihan na din namin kayo na talagang medyo may kalayuan din ito doon sa ano. Kaya yun na lang ang ano namin. Kasi talagang sabi ko, may nalang ako na yung may bibili yung kayo na yung magbibigay sa amin ng ganun na para sa makagawa talaga kami ng ano. Kasi kayo nakita nyo naman yung kalagayan talaga namin. Kaya sabi ko, kanino kaya ako ano nito? Sabi ko, Sa palagay nyo mga ilang pako ang kailangan dito? Sa palagay nyo lang ha? siguro naman may mga 10 kilo siguro. Baka pwede na kasi kailangan yung malalaking tako, yung mga dipatro, ganon. Yung ang marami-raming magagamit sa kubo na ganyan, ano yung ditres. Mga gaano kalaki naman yung pwede nyo ipagawa na kubo-kubo dito sa kasakali nanay? Alam niyo, Tatay, 4x5, hindi 3x4. na yung kahit na mga tres lang. Kahit na yung ganito lang. 2x3, ganon. 2 lang, mga ganyan. Kasi talagang sabi ko, tinan nyo naman habang umuulan, sabi ko, kaya dun sa asawa ko, paano pa kaya ako, pag ako minsan umulan, ay nagluluto, bigla naman dyan. Ano kasi yung bubong ng Kusina. ay ano na rin. Kami talaga ng Tatay Topsy ng ano, at saan malayo na kami kahapon, maghapon kami ng asawa ko ng mga kahoy-kahoy. Kasi hinahanap naman yan, hindi naman basta kahoy lang na ano yung kukunin mo. Kasi hinahanap talaga yung mga... Yung matibay na kahoy. Okay. Yung Hindi naman tatagal pwede din. yung basta-basta lang kahoy Okay. na ano. Pero kung yung mga materialis na yan ay pwede nang kunin dito ng libre. Makukuha na rin po talaga yan ang ano, maghahanap kami. Kung halimbawa man kasi mula noong bumagyo, siyempre nagliitan yung mga kahoy. Minsan baka mayroon din kami dyan makuha sa ano, mangingi ko saan. So ang ano na lang talaga dito, yung pako tsaka yung gagawa. Yun yung Opo. pinaka-importante. Opo. Sa manggagawa or gagawa na niyan, nanay, mga ilan katao ang pwedeng gumawa niyan? Sa mga, At ilang araw pwedeng gawin at magkano? siguro naman yung halimbawa mga 3 araw sila niyan. Basta yung halimbawa yung talagang mayroon na kaming mga ganyan mga na ano kahoy. Baka naman yung mga 3 araw sa pagtatayo niyan tapos paglalagay niya mga ano tapos yung dyan. Baka pwede na sa 3 Araw. katao. Sa Tapos yung tatlong magbububong. tao, 3 araw. Opo. Okay. Kasi kami, pwede na rin kaming, titiyagaan na rin namin yan na kami na lang ang manguha ng mga anahaw kami. Kasi mayroon naman kaming mga makukuha-kuha dyan. So ibig sabihin, yung pagtatayo ng bahay, yun yung pinaka-importante na maitayo ang bahay. Opo, nung talagang ano, tapos yun nga, yung wala kami talagang maibili ng gagamitin na ganyan, pako, tapos yung bibili ng
yung pangtali dyan sa Nylon. bubong, yung nylon. Mm-mm. Siguro mga isang kilo siguro yung binili ko niyan dati noon. Mm-mm. Nung dumating ako dito. Kasi medyo tagal na rin talaga to. Kasi tingnan nyo naman. Bulok na talaga Tatay Papsi yung Oo nga. bahay. Yun mga Ayun kalingap, yung mga bigla kababayan, ano? kung hindi namin natalian yung Durabox, baka kami na ano, kasi may Durabox dito sa banda rito. Itinali na lang namin yan. Kasi sabi ko, sa asawa ko, naku, pag tayo Yung bubong nito, kung sakasakali nanay, mayroong malalambot ang puso, talagang pusong matulungin, yung anahaw nito na pangbubong ay pwede nang maging libre. Or kayo na lang yung mangunguha. Talagang ang mangyayari, kami na lang talaga ang mangunguha. Kasi siyempre, pag inano namin yan, ibabayad pa rin namin. Okay. Ibabayad pa rin naman yan. So, pag kayo na lang yung kukuha. At yung magiging dingding naman, ano naman yung magiging dingding nanay? Ayan, katulad din yan, mangunguha rin ng mga kasi na rin, mga sira-sira na rin yan. So, saan din kukunin yan, yung ginagamit na pang dingding na ganyan? Ano ba yun? Yung kawayan, no? Yung kawayan, mayroon din po kami dyan sa, makukunan. Kaya lang talaga ang talaga namin, yung walang, di baling kami na lang talaga niyan kasi pwede naman namin yung pagtyaga-tyagaan. Basta ang importante dito, pala nanay, yung pako, may patayo yung bahay, Opo, tsaka yung itatali doon sa bubong. yung pangtali sa bubong. Okay. So, ano lang nanay, siguro, hintay-hintay lang tayo. Kasi yun nga, sabi ko nga, ako ay wala pa namang totally ngayon. Pero sa palagay mo nanay, mga magkano sakasakali yung gagastusin? Sa ano mo lang sa tsansa mo lang? Kasi po ngayon, ang pako na, nung bumili ako ng 90 na. Siguro 90 ang dito, kilo. opo, siguro dyan, mga baka 100. Kasi siyempre, Sabihin na natin, 100, Oo. sige. Palagay ng makaubos ng 10 kilo, di 1,000. 1,000. O yung sa 3 araw naman, baka naman makuha rin namin ng 400 Okay. ang isang araw. Yun, Tatlong tao rin yun. 3 tao rin. 3 tao sa 3 araw, sa tagpo 400 is 1 to times 3, 3,600. 3,600. So siguro yung, kasi magbibili pa ng yung... O yung pang yung nylon. Mga 200 din ng isang Sabihin na natin 4,000. Opo. Lahat-lahat So kung sakasakali nanay mayroong ganon, bibilihin ko yon, ibibigay ko na lang sa iyo. At pwedeng mapanood ko yung magtatayo ng bahay sakasakali. Opo. 4,000 sakasakali. O, sige nanay, nandito sa harap ng kamera, manawagan po kayo. Sa mga kalinga po, nananawagan po ako na kung sino man po yung may mabubuting kalooban, sana po matulungan naman kami sa problema namin dito sa aming bahay. Kasi po talagang sa ngayon, kasi hindi naging maganda yung ani namin sa aming mga pananim. Talagang wala kaming naipon. Walang-wala po talaga kami. Kaya umasa lang po kami talaga sa inyo ng mga kalingap na baka naman may maaawa sa amin na tumulong. Doon lang po ako sa inyong umaasa kahit na siyempre minsan bagay yung panghingi nakakaya. Pero nakasuloob na po ako talagang nagsasabi kasi nga talagang wala. Abutin po kami ng itong tag-ulan na to. Ay talagang hindi ko alam, sabi ko paano pa tayo magluluto. Wala na rin tayong tutulugan. Kaya ayun po, kung sino man po yung mga nag-i-sponsor na maaawa sa amin. Nandito po kami. Malaking papasasalamat ko po kahit na wala pa naman kung mayroon man po sa aming maaawa. Yun mga kalingap, ito yung sitwasyon yung kabuuan ng ng bahay nila. Ito yung kanilang sahig ay ito na siya. Yan. Yung kanyang sahig at yun yung bubong. Yan. Napuntahan na natin to mga kalingap one time, no? At yun nga. Ay, tatay, kumusta? Kumusta po? Ano po, baran dito. Nakahigop na ng sabaw. Gulay lang. Ha? Gulay lang. Gulay lang. Hindi pa talaga nakahigop ng sabaw. Hindi pa. Nako. Gulay lang. Yun lang ang inaabot namin. Pangulaw.
Kumusta naman tatay ang pakiramdam? Kasi nung unang punta ko dito, medyo masama pakiramdam ninyo. Sa ngayon tatay, okay na. Okay na. Pero kung makahigop ng sabaw, Oo, sige. Malakas. Malakas-lakas pa mang kaunti. so yun nga tatay, naisipan kong pasyalan kayo kasi Oo. siyempre kailangan ko rin makumusta kayo, no? Oo. At ang hindi ko inaasahan, yung dinatnan ko dito, ganito sa bahay ninyo. Ay, naku mga kalingap, mga kababayan, ito. Ang sitwasyon nila nanay. Bahay nila. Yan yung kabuuan, no? Yan, no? Yan ang kabuuan ng bahay nila nanay. Nanay Nida. Yan. Yan. Ilan taon na si Nanay Nida? 64 si tatay. 72. Yun, mga senior citizen. Mga kalingap, mga kababayan. Anong iniisip mo, tay? Bakit kayo malungkot, tay? Nananghalian na kayo, tay? Nangali. Nagkain na. Mm. Gulay lang na tawagin dito. Puro pagulong. Masarap yun, tatay. Paborito ko yan. Oo. Sa'yo, tatay, nandito sa harap ng kamera, nakita ko naman yung sitwasyon ng bahay ninyo. Ano po yung may hiling ninyo sa mga kapanood sa inyo, tatay? Problema ko nito. Kahit ganitong bahay. Problema ko. Hindi ko na kaya magpatan. Ayaw may tanda akong mga alege dito sa bahay. Ay wala man akong makapamayat nagkatulong sa akin. Dahil yung mga anak ko mayroon man trabaho. Kaya ang problema. Pero kung kaya ko pa yan, ay pwedeng ano ko dito. Ay gagamitin dito. Kahit ganito lang na bahay, problema pagbiling pako. Lahat-lahat na. Sana walang problema. Nandito lang ang anak. Pero yung magkukuha. Dahil ang mayor, makakuha ng anak. Yung pagpasa, hindi ko na kaya. Kaya kung ako nag-iigit, ang 4 na galon, mabigat na. Hindi ko na kaya. Hiningal na ako. Ramdam na talaga yung pagod. Oo, hiningal ako. Naglakad, ano na kami, dyan sa mga kakahuyan dyan. Sabi nga, paano kaya ito yung mga haligi? Ay, ngayon, makipag-arawan yung mga anak ko, paano pa kaya ito? Pwede yung ano yun. Pero, Ganito lang. Ito, ipapagulong na. pinano ko nga yan. Pwede na yan gawin. Pwede nang gawing haligi ito. Haligi na. Pwede na yan na lang kaya. Kasi yung sana yung barak namin, sabi ko kasi minsan kung may pera sana kami, ipapatest namin yung kasi yung barak sana namin, zero yun na nga yan. Sabi ko, sa ngayon, wala tayong yan, kaya nagkagawa lang tayo, sabi ko ng, katulad nung dati na mayroon tayong natutulugan, natitira ng hindi, pag umuulan, kung saan na lang na hinahanap para may maupuan na Ayan, nasisira na rin yung yan talaga. Yung doon sa banda doon. Kasi
medyo may edad na rin kung sa tao yung bahay. Kaya, Mga ilang taon na itong bahay ninyo, tatay nanay? yung mga 7 taon na siguro yan. Matagal-tagal na rin. Ano? Tagal na rin. Kaya lang, Ang balak ko dito, dahil nasisira sa agad ang aligid. oo, dahil inanay tatay Ang mga alig. Ang balak ko, kahit kahoy, ganito. Yung ibig sabihin ko, may dyan, yung buhos na simento. Buhos na simento. Para pinag-uusapan sana hindi namin. hindi Yun kasi mapanik yung ng kasira anay ang kuwang ganito yan Mga bulok-bulok na nga pala yung mga haligi. No? ang anay yun ang madali sa bahay pinanik inakyat na yung Yung pinaka sa taas. akyat na lahat. Ano yan tatay kung halimbawa yung bahay ninyo hanggang ganito na lang? Ano yung pakiramdam ninyo tatay? Pwede na. Basta mayroong matulugan kami. Ganito yung pinagtatawag sa amin na yung salsag. Hindi, ibig ko sabihin tatay, paano kung hindi may paggawa, walang magpagawa ng bahay ninyo, hindi magagawa, ganito na lang. Ano yung mararamdaman nyo tatay? Kami nga nakitulog na lang dyan, kabila, kagabi. Yun lang. Dahil kung mag-ulan, hindi kami maulanan. Yan, kabila. Dito kami magsaing pag hindi nag-uulan. Pagkakain namin, lipas na kami doon sa isang bahay. Kaya kung sino man ang makarinig, ang gusto ko, nagagada kong malaking tulong sa mga kalingap na ganito na man lang ang bahay namin. Kahit ganito lang, gusto ko mabaguhan man lang. Nagpapasalamat ako kung sino man dyan makakita nitong aking panawagan na tumulong man sa amin. Ganito ang masasabi ko lang ngayon. Kami nga kalpusi. Ay, yung mga manok na yan, pwede ba akong makahingi kahit isa? Wala dyan sa amin. Iniwan lang yan. Kasi parang masarap magtinula. Yung mga alpas, pero yan ang mga natali yan. Hindi pwede. Sa may nilang, yan. Yung mga maliliit pa. Maliliit pa. Napilay pa yung sabi ko sa'yo, kakatayin ko pag nagpunta kayo rito Andyan, pilay. Natin mo nga, boy. Payat na Hindi, joke lang. Hindi Joke nga, lang. sabi ko. Ito, may dala kong bigas sa inyo. Pagpasensyahan nyo to nanay, no? Itong bigas na yan ay galing kay Chinita Mix Vlog, no? Yan po ay pinaghati-hati din natin para makapamahagi at mabalikan yung mga kagaya po ninyo nanay. Salamat po kasi malaking tulong na rin yan sa amin. Kaya malaking pasasalamat ko rin sa mga nag-i-sponsor na kahit pa paano ay ganyan na ay malaking pasalamat na rin sa akin yan. Kasi siyempre hindi ko na yan bibilihin kung wala rin naman ako pambili. Yun yan nanay, yung pinaghati-hati po natin yan nanay. Kaya, sabi ko, sana nga, di ba nasasabi ko rin minsan sa akin, sabi ko, sana yung mga tumutulong sa mga mahirap, bigyan sana rin ng mahabang buhay pa. Kasi alam ko sa ngayon, marami rin ng mga nangangailangan ng tulong. Isa na nga rin po kami na kahit nakakahiya magsabi, talagang pinipilit na. Yun ang importante nanay, basta nagsasabi ng totoo kung ano yung kailangan. Hindi mo naman talaga pwede, kailangan sabihin mo talaga yung totoong sa buhay. Katulad talaga. Kung hindi lang sige na nanay, wag ka nang umiyak na, naiiyak ka na naman Tama na nanay, basta ayan, may bigas na dagdag pansaing ninyo ni tatay. So wala ba talaga kayong kasama dito ni tatay maliban sa inyong dalawa? Wala na po. Kasi dati, nung nandyan yung mga bata, nandyan yung mga apo ko, nandito yan sa akin. Ngayon, naandyan naman yung anak ko, si Marlene. Kaya, parang sinauli ko na, kasi nga,
pag ako po, Anong sinuli mo na? Ano yung sinuli? binabalik ko na muna sa kanya. Yung mga bata. Naandyan na rin naman siya kasi kami, araw-araw kami nandoon sa bukid, doon sa aming sa ngayon po kasi nag-aalis na naman kami ng mga damo para pag dumating po ang ulan, meron na rin kami mapagtataniman. Magtataniman. Okay. Kaya yun, lagi So kami yun talaga yung kinabubuhay nyo sa bundok talaga, sa bukid. Opo, talagang mula pa po nung nabuhay ako, ganyan na ang kinagisnan ko talaga, yung magtanim. Kasi nararanasan ko naman talaga na kung hindi naman kami magtatanim, saan naman kami kukuha ng siyempre hindi naman kami pwedeng mangingi sa araw-araw na doon sa mga anak ko, ganyan. Kaya kahit na ganito na kami, talagang nagpupursige pa rin kaming umakyat doon sa hanggang sa doon na nga ako na himatay sa Nahimatay siya. doon po. Buti na lang nakauwi pa ako dito. Kasi nangunguma ko ng kadyos, grabing init. Sabi ko, ito nga po yung ito yung, yan, gumaling na kasi nabagsak po ako nung namalayan kong ako masama na ang nararamdaman ko. Siguro mga 1:30 ang hapon. Paakit po ako doon sa kubo ko kasi iinom ako ng tubig. Ngayon po, talagang naramdaman ko na parang may matay na ako. Pagdating ko doon sa kubo, naghilamos ako. Pero hindi po siya naalis. Talagang parang nadagdag pa rin yung nararamdaman ko. Parang inisip ko na hanggang doon na lang yung buhay ko. Mag-isa po ako doon. Tapos ang ginawa ko po, Tatay Papsi, uminom ako ng tubig. Noon po, pagkainom ko ng tubig, naramdaman kong bigla akong parang sinakluban ng dilim ang paningin ko. Pero ang pinagtaka ko talaga, kaya sabi ko minsan, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi hindi pa rin naman ako nila kinuha dahil noon, Tatay Papsing, nagising ako, nakaramdam ko, sabi ko, ba't langit ang nakita ko? Yung, siyempre, ako nasa tagilid kasi nasa ibaba yung yung ulo ko, nasa taas yung mukha ko kasi tagilid na ganyan. Nakatapon pa po ako na doon sa inuupuan ko, siguro mga 4 na di pa. Nung ako'y nagkamalay na sabi ko, naku, ano kaya ang nangyari sa akin ng masakit to? Sumakat itong isang linggo ko itong dinamdam. Sabi ko, baka ito na yung ko kasi naalala ko, Tatay Patsy, 4 yun nung March nangyari. Mag-isa lang ako doon sa bigla akong gusto kong bumangon agad. Hindi talaga ako makabangon agad kasi siyempre siguro dahil sa init. Siyempre, yun lang naman talaga yung kinabubuhay namin, kaya medyo kahit na mainit, nalusog talaga ako doon sa bundok namin. Namitas nga ako nitong kadyos. Yan. Kaya, sa ngayon, iniisip ko na rin sa sarili ko na sana huwag ko nang gagawin din yun kasi parang binigyan na ako ng Panginoon ng talaga na hindi ko talaga dapat gagawin yun. Opo, parang may paalala. Kaya minsan sa reels, rin ako nun, sabi ko, salamat sa Panginoong Diyos na binigyan pa rin naman ako niya ng, kumbaga kasi doon sa naramdaman ko, Tatay Papsi, sa pamimitas ko ng Diyos, parang yun na yung talagang kukunin ako. Kasi naramdaman ko, ibang-iba na talaga eh. Pero, tingnan nyo, hanggang ngayon, nandito rin naman ako. Kaya sabi ko kung total binigyan pa rin naman ako ng, kumbaga sa pangalawang buhay, wag sana ako na yung sa pa ng yung mga magkakasakit ganyan kasi katulad yan. Kumbaga ako na rin naman yung talagang minsan na nga kasi nga yung asawa ko minsan siyempre mas may edad na siya sa akin. Kahit na hindi ko siya kasama, ako na pumupunta na ako doon sa bundok namin. Kumbaga, paalala ng Panginoon na huwag mong aabusuhin yung iyong yun nga, sarili. kasi sa totoong buhay talaga, Tatay Patsy, siyempre dala ng kahirapan, talagang parang gusto ko wala akong sasayangin na oras. Dahil siyempre ang gusto ko talaga, imbis na tatrabawin ko yun ng mga 3 araw, sana magdarawa na lang. Di may isang araw na ako na may doon na dapat kung ano naman yung magagawa. Grabe. Oo, sa totoo yan, Tatay Papsi. Kasi sabi ko,
Naku, kailangan din siguro na ano, kasi nga, siguro kung hindi na ako talaga binigyan pa ng ano ng Panginoon Diyos, wala na. Basta ganun lang nanay. Siguro umiwas ka nang pupunta sa bukid ng yung mainit at pag naramdaman mo na medyo mainit na panahon, pwede ka nang umuwi at Doon bumaba nga, dito sa Tatay inyo. Papsi, nagkaisip talaga ako na hindi naman talaga dapat. Kasi hindi pa naman talaga ako siguro kukunin ni Lord. Kung talagang kukunin ako, ano kaya kako kung nung mabiglang ng dilim yung paningin ko, ay kung nakahiga na lang ako, baka nakatulog ako. Ay, yung nakatapon pa ako sa tagilid, nasa taas ang pa ako nakahiga ako. So ibig sabihin mano ka pa. Opo, yung, parang basta yung halimbawa, nandito dumaus-dus ako. ka pa, ganun. Opo. Kasi ibig sabihin, kung ako'y, ano na, yung, doon sa, nung nang dilim na yung paningin ko, kung ako nakahiga na lang ba, doon ako makakatulog. Doon naman sa pagkatulog ko, hindi ko alam kung gigising pa ako. Doon, Pero siyempre sa naramdaman ko. ang pinakamaganda doon nanay, yung iniisip mo na makayo na, ang pinakamaganda doon yung kinuha ka na pero ibinalik ka pa. Yun nga po. At kasi- mayroon ka ngayong mission dito. Opo, yung sabi ko nga sa sarili ko, siguro nang dilim na yung, talagang Tatay Papsi, naramdaman ko, ano na, wala. Basta inisip ko na, yung parang tinanggap ko na sa sarili ko na, hanggang doon na lang ako, mahanap naman nila ako. Kasi wala naman silang alam na, pupuntahan ko doon sa Araruhan. Minsan doon, mayroon kaming bagong kinakain. Grabe ka naman nanay. Ay, naku, Yun na lang Tatay pala Papsi. yung iniisip mo na kung hindi ka na umuwi, ay alam nila kung saan Oo, kanila at hahanapin. kung hindi na rin ako doon, Tatay Papsi, pagkatapon ko sa malayo, kung hindi na rin naman ako nagkamalay doon, siyempre hahanapin nila ako gabi na. At siguro tigas na ako dahil sobrang init. So, basta ganun lang nanay. Pasalamat tayo sa Panginoon Malaki kasi yung ito. pagpapasalamat ko sa Panginoon Diyos na talagang doon sa naramdaman kong yun, ay binigyan pa rin ako ng, yung baga sa pangalawang buhay na hindi pa talaga ako kinuha. Kasi kung talagang, naisip ko, kung talagang hanggang doon na lang yung buhay ko, doon sa naramdaman ko, siguradong hindi na ako makakauwi ng bahay. Kaya iniisip ko na siguro binibigyan ako ni Lord ng disiplina ba na hindi ko talaga dapat gagawin yun kahit na mainit. Pagkakain ng tanghali ay umakyat talaga ako kasi gusto ko nga na Tapusin yung gagawin o maparami yung gagawin. nang maparami-rami nang siyempre hindi lang bigas yung lahat ng mga gagamitin mo na sa bahay para makukumpleto ba ako. Ganun, ng Kaya yun, naisip ko na hindi pala dapat kasi sobrang init talaga kahit sa ngayon. March 4 yan, natatandaan ko talaga nung nangyari. Okay. Sa ngayon sana, agnas na yung... Grabe naman. Ay, oo, talaga. Kaya sabi ko, hindi pa talaga ako kukunin ni Lord. Kaya, minsan kahit ako mag-isa, Tatay Papsi, doon, parang natakot ako pumunta doon sa kubo na inimatayan ko. Sabi ko, ba ako matatakot? Doon, hanggang doon na lang ba talaga kukunin ako ni Lord? Hindi, wala naman tayong magagawa. Si tatay nanay, hindi na nakakaakyat doon sa bukid. Nakakaakyat pa rin. Minsan, sabi ko sa kanya, pa, sa ngayon, dahil nangyari na hinimatay akong mag-isa na wala akong kasama, sa ngayon, hindi na tayo pwedeng mag-iwalay. Kung nasaan ako nandun ka. Sa ganun lang nanay, yun malaking pasalamat natin sa Panginoon kasi nangyari yung ganun pero ayan, binigyan kang muli ng pangalawang buhay. Yan nga, ulitin ko, may mission ka. Okay? Tay, maraming salamat tay sa pagbahagi ng kwento ninyo dito sa bukid, ha? Kung ano po makakarating sa inyo tatay, kung po kayong mga lala, yan po ay ihahatid ko rito kahit na ganito kalayo ang lugar ninyo. Ingat po kayo palagi tatay.
Yun mga kalingap, mga kababayan, ayun na, nabalikan natin muli si Nanay Nida at si Tatay Jose, no? At kita naman natin kung ano yung sitwasyon nila sa ngayon. Maraming salamat. Unang-una, Kuya Bal Santos Matubang, Athena Vlogs, Kalingap Rab. At shout out sa lahat ng ambassador, no? Ambassador Kalingap Jose, Ambassador J. Morillo, Ambassadora Ria Ularti. At shout out din sa lahat ng Deputy Kalingap Lydia at Mick Agnes. Yan, maraming salamat Chinita Mix Vlog sa yung paayuda, no? Tayan ay pinaghahati-hatingan natin para marami-rami tayo mabigyan ng mga pamilya, no? At mabalikan yung iba. Yan, maraming salamat din Chunila Reyes, Tita Eman Pam Channel, Mil Lapitan Hong Kong, Miss Yay, Lorini Moto. Maraming salamat sa lahat ng ating mga viewers, no? Thank you na marami sa inyong panonood. Maraming salamat din Ate Irene B. Salamat po sa iyo. At maraming salamat sa Kalahi Community. Maraming salamat din sa iyo, Maestro 21 TV. Sa mga OFW nating kababayan, lagi po tayo mag-iingat, no? Kung saan man po kayo naroroon. At sa mga nagsishare ng blessings sa ating YouTube channel, maraming salamat. Mga kalingap, mga kababayan, sa lahat, maraming salamat sa inyo panonood sa ating premiere ngayon. God bless po sa atin at ingat po tayo parati. Bye-bye!